Mga kaibigan, kamusta na po kayo? Welcome pong muli sa programang ito, ang Iglesia ni Cristo. Mga mahal po naming taga-subaybay, ang topic po natin ngayon ay totoong napapanahon. Tungkol po ito sa napapansin nating mga kasama ang nagaganap na ang sangkot ay mga kabataan na kung hindi po kikilos at magiging maagap ang mga magulang ay ikapapahamak po ng maraming mga kabataan. Talagang napapanahon ito, kapatid na Jello at mga kaibigan. Kasi nitong mga nakaraan lang ay may mga nababalitaan tayo, na mga kaguluhan, may mga krimen pa. Opo. Na ang sangkot nga, sabi mo nga, mga kabataan, hindi nga natin maisip na yan ay magagawa ng isang anak o kabataan. Diba? Kaya nakalulungkot nga po, sabi nga ng kapatid na Jello. At ang mga kabataang ito, na nasasangkot nga sa mga ganyan, sila pa ang sumisira ng kanilang kinabukasan. Dahil nga sa mga kinahuhulugan nilang ganyang kapahamakan, yung iba ay nahahantong po sa pagkabilanggo, pagkasira ng kalusugan, nawawasak na relasyon sa kanilang mga magulang at maging ng pagkapariwara sa kanilang ginagawang pag-aaral. Alam naman po natin, kapatid na din doon, na lalo sa panig po ng mga magulang, wala namang magulang ang naghahangad na masira yung kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang totoo po ay ginagawa lahat ng mga magulang, maibigay lang yung magandang kinabukasan para po sa kanilang mga anak. Kapatid na din to, ayon po sa pagtuturo ng Biblia, ano po ba ang isa sa mga dahilan kaya may mga kabataan na nagiging masama? Pakinggan po ninyo at may mababasa tayong ganito sa Biblia, pero bago po namin basahin, sana po ay nakikinig kayo mabuti, lalo na ang mga kabataan. Dito po sa unang Korinto, sa 15, ang talata po ay 33. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. O mga kaibigan, maliwanag po ang pahayag ng Biblia. Ayon po kay Apostol Pablo, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya nga, ang sabi, huwag tayong padaya. Kasi alam mo, kapatid na Jello at mga kaibigan, may mga iba na ang ipinanghihikayat sa iba para sumama sa kanila sa pangangakong mapapabuti sila doon sa isang bagay o gawain na ipinanghihikayat nila. Pero sa bandang huli, yun pala ang ikapapahamak nila. Opo. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo dito, mga kaibigan, huwag tayong padaya. Sa makatwid, kailangan maging matalino tayo sa sasamahan natin at doon sa bagay na ipinagagawa sa atin. Ang totoo, mga kaibigan, kung magpapakatalino lang tayo, alam naman natin ikapapahamak natin ang isang bagay kung yun ay gagawin natin. Kaya dito ay ibinibilin sa atin ni Apostol Pablo, huwag tayong sasama sa masasamang kasama sapagkat yun anya ay sumisira ng magagandang ugali. Ang totoo niyan, kapatid na din to, sabi nyo nga po, ay nung napasama sa masasamang barkada, nagkaroon na rin ng masamang ugali yung isang anak o kabataan. Halimbawa po, sa panahon ngayon ng pandemya, lalo po nung lockdown pa, yung mga online classes po, face-to-face man yan o online po, dapat po na maging maingat yung mga kabataan. Lalong-lalo na po sa pamamagitan ng paggabay ng kanilang mga magulang, piliin nilang mabuti yung kanilang magiging kasama o mga kaibigan, sapagkat malaki po ang magiging impluwensya nila sa kung ano po ang magiging ugali o asta ng isang anak o ng isang kabataan. Tandaan po natin, mga kaibigan, yung sinabi kanina ni Apostol Pablo. Huwag tayong padadaya, huwag tayong sasama sa masasamang kasamahan o barkada. Kaya dapat gumagabay ang mga magulang sa kanilang mga anak. Kapatid na Dindo, ayon pa rin po sa Biblia, ano po kaya ang dahilan kaya napakahalagang natitiyak ng mga magulang na ang kanila pong mga anak ay hindi bumabarkada sa masama? Oo, ganito po ang pahayag sa atin. Dito po sa Kawikaan, sa 28, ang talata po ay 7. Ang anak na matalino ay sumusunod sa aral. Ngunit ang bumabarkada sa masasama, kahihiyan ng magulang. Mga kaibigan, dapat po natiyakin ng mga magulang na ang mga anak nila hindi po bumabarkada sa masama. Sapagkat ayon sa Biblia, ang anak anya na bumabarkada sa masama
ay nagiging kahihiyan ng mga magulang? Mga kaibigan, hindi po ba totoong-totoo ang sinasabing ito ng Biblia sa atin? Gaanong kahihiyan at sakit ng loob ang naidudulot sa mga magulang kapag ang kanilang anak ay nasangkot sa iba't ibang masasama at illegal na gawain na ang pinag-ugatan ay ang pagsama sa mga masamang barkada. Isang halimbawa po dyan, mga kaibigan, halimbawa, bagamat laging nagpapayo ang mga magulang na pagbutihin ng kanilang mga anak, ang kanilang pag-aaral, subalit ang nangyari, sa ibang mga kabataan ay nakapag-asawa nang wala saan sa panahon. At kung susuriin, bakit nangyari yun? Dahil na-impluwensyahan sila ng kanilang sinamahang masasamang barkada. Po. At kung hindi man nag-asawa kaagad, humahantong doon sa mga kabataan na ang kalagayan single parent. At mayroon din namang mga masasabing kasama o kaibigan, kapatid na dindo, kaibigang naturingan, subalit nauudyokan naman yung ibang kabataan na magrebelde o sumuway po sa kanilang mga magulang. Yan ba, kapatid na Jello, masasabi nating tunay na kaibigan? Ay, hindi po. Tuturuan ng masama ng paglaban sa kanilang mga magulang. Dapat sana ang tunay na kaibigan nagpapayo ng mabuti para sa kaniyang kaibigan. Mga kabataan, nakikinig kayo. Nananawagan kami sa inyo. Sundin ninyo ang pagpapayong ito ng Biblia na huwag kayong sasama sa gayong uri ng mga kasama o kaibigan. Huwag kayong gagawa ng mga bagay na pagsisisihan nyo sa huli. Matuto sana kayong makinig at maging masunurin sa inyong mga magulang at maging sa inyong mga guro na nagtuturo sa inyo ng kabutihang asal na ang pinakahangad, kayo ay mapabuti. Subalit kapatid na dindo, kung mabigat po yung kanina nga tinatalakay po natin sa pamamagitan ng Biblia, ang isang kabataan ay naging masama sapagkat na-impluwensyahan ng kanyang barkada o kaibigan din na gumagawa ng masama, lalong mabigat po na baka yung magulang pa ang nag-uudyok sa kanilang anak na gumawa ng masama. Paano po kaya yung ganon? Ano po ang sasapitin ng gayong uri ng sambahayan? Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Ikalawang Kronika sa 22, sa 2 hanggang 4, 22 taong gulang si Ocosias nang maging hari at 1 taon lang siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Atalia na apo ni Omri. Ang sinunod niya ay ang pamamaraan ng sambahayan ni Akab, sapagkat ang ina niya ang nag-udyok sa kanyang gumawa ng masama. Tulad ng sambahayan ni Akab, ang ginawa niya ay kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon, sapagkat pagkamatay ng kanyang ama, sila ang naging tagapayo niya sa mga gawain niyang hindi tama. Mga kaibigan, ang tinutukoy po sa mga talatang binasa po natin ay si Ocosias na naging hari po sa Huda. Ayon po sa Biblia, ang ginawa niya sa panahon ng kanyang paghahari ay kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon Diyos. Kapatid na Jello, pag sinabing kasuklam-suklam, may ubod ng kasamaan na yun. Opo. Yung ginagawa ng tao sa harap ng Panginoon Diyos, di ba? Opo. Bakit po kaya siya nagkaganon, kapatid na dindo, na siya'y naging kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon Diyos? Wala po ba siyang magulang na gumabay o nagpayo man lang sa kanya? Meron, kapatid na Jello at mga kaibigan. Subalit, ang naging problema po, mga kaibigan, ang kanyang ina pa mismo, ng pangalan nga ay si Atalia, di ba? Siya pa ang nag-udyok kay Ocosias na kanyang anak upang gumawa ng ng masama. Ito po ang hindi mabuting magulang. Naging tagapayo sa gawaing hindi po tama. Kaya ang sambahayan niya ay sumama, tulad po ng nangyari sa sambahayan na naging hari ng Israel noon na si Akab. Kapatid na Jello, walang taong nasa katinuan ng pag-iisip, mga kaibigan, na maghahangad na ang kanyang pamilya ay maging masamang sambahayan. Ang totoo, sa pagsisimula pa lamang po ng pagbuo ng pamilya, pangarap na po yan ng mga magulang na magkaroon sila ng mabuting sambahayan, di ba? Opo.
Kaya mga kaibigan, sa panig po ng mga magulang, wag na wag pong tutularan si Atalia na ina ni Ocosias na nagpayo ng masama sa kanyang anak. Oo. At wag din pong tutularan si Ocosias ng mga kabataan na nakinig sa masamang payo ng kanyang ina, kaya sila naging kasuklam-suklam sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Sa kabilang dako po, kapatid na Dindo, ayon pa rin po sa pagtuturo ng Biblia, alin naman po ang halimbawa ng isang mabuting sambahayan? Pakinggan po ninyo mga kaibigan ang pagtuturo po ng Biblia. Dito po sa ikalawang Timoteo, sa 1 ang talata po ay 5, na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo, na namalagi muna kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina. At ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Mga kaibigan, ang sambahayang pinagmulan po ni Timoteo ay halimbawa ng isang mabuting sambahayan, kapatid na Jello. Kung saan mula po sa kanyang lelang o lola na si Loida at sa kanyang ina na si Eunice ay nagtaglay ng pananampalatayang hindi pakunwari. Alam nyo, sa New King James Version po, ang tawag po doon sa pananampalatayang hindi pakunwari, gaya ng inyong nakikita, ay genuine faith o tunay na pananampalataya. At yun din po, ayon kay Apostol Pablo, ang pinaniwalaan na taglay ni Timoteo. Kapatid na Dindo, bakit po tinawag na mabuting sambahayan yung sambahayang nagtataglay ng tunay na pananampalataya? At kailan po ba masasabing tunay na pananampalataya na ang taglay ng isang tao o sambahayan? Pakinggan po ninyo mga kaibigan. At ganito po ang patuloy na pagtuturo sa atin ng Biblia sa ikalawang Tesalonica sa 2:13 hanggang 14. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pinatutunayan po ng Biblia na nagtataglay ng tunay na pananampalataya ay ang mga may pananampalataya na nakasalig po sa katotohanan. Alin po ba yung katotohanan, kapatid na Jello? Yun ang ebanghelyo, na yan din po ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Tandaan po natin, mga kaibigan, ang pananampalataya po sa katotohanan o ang pagtataglay ng tunay na pananampalataya na nakasalig po sa ebanghelyo, yon ang ikaliligtas. Kaya kapatid na Jello at mga kaibigan, marapat lamang po na tiyakin ng mga magulang na taglay nila mula sa kanila ng mga magulang at ng kanilang buong sambahayan ang tunay na pananampalataya sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Kapatid na Dindo, ano po ang isa sa mga katotohanang itinuro ng Panginoong Hesukristo sa ikapagtatamo ng kaligtasan na yun po ang dapat sampalatayanan ng bawat sambahayan? Ito po mga kaibigan, itong babasahin namin, katotohanan, ebanghelyo. Ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Juan, sa 10 ang talata po ay 9, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mga kaibigan, inuulit po namin, pahayag po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. At alam niyo ninyo, ang kawan po na tinutukoy, walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. At yan po ay mababasa po natin dito po sa Gawa 20:28, ganito po ang ating mababasa sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan na rito hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya sa iglesia ni Kristo po dapat pumasok ang tao. Para nang sa ganon, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, di ba, ay maliligtas.
ito po ang katotohanan na itinuro po ng Biblia. Ang katotohanan na sinasampalatayanan ng mga taong nagtataglay po ng tunay na pananampalataya. Ito po mga kaibigan ang dahilan kung bakit ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ay patuloy na pinagtatalagahan ang gawaing pagpapalaganap ng aming pananampalataya. At marahil po ay napapanood nyo rin, lalo na po dito sa INC-TV, maging sa Net25, kung gaano po kasigla ang gawaing ito ng Iglesia ni Cristo. Napakarami pong mga nagpapabautismo o nagpapasang umanib sa Iglesia ni Cristo dahil po sa masiglang pakikipagkaisa ng mga kapatid sa Iglesia sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. At sa gawaing ito, masigla ring nakikilahok ang mga kabataang Iglesia ni Cristo sa paggabay at pangunguna po ng kanilang mga magulang. Ayan, oo. At malaking bagay din po at tulong ang paggabay ng pamamahala sa Iglesia sa mga kabataang Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo po kasi, may mga nakatatag po na kapisanan na kinabibilangan ng mga kabataan. Tulad halimbawa, kapatid na Jello, ano bang kapisanan yung kinabibilangan ng mga kabataang ang edad ay 12 hanggang 17? Sila po yung tinatawag na nasa kapisanang binhi. Oo, di ba? Opo. Yung mga kabataan, parang ikaw, parang binhi ka pa no? Mukha lang po. Mukha lang, Opo. oo. At yung mga nasa edad 18 hanggang sa wala pa silang asawa, ano namang kapisanan ng kinabibilangan nila? Kapisanang kadiwa naman po ang Yan. tawag. Yan, mga kapisanan ng kadiwa. Diyan po kabilang ang mga kabataan na ipinagmamalasakit ng pamamahala para sila'y magabayan. At bukod po doon sa kapisanang kadiwa at binhi, kapatid na din doon, mga kaibigan, meron din pong tinatawag na PNK Ayan, o pagsamba ng kabataan. Sila po yung mga kabataang nasa edad 4 hanggang 11 taong gulang. Sa pamamagitan po ng ganitong mga kapisanan, mga kaibigan, ay nagagabayan po ang mga kabataang Iglesia ni Cristo na mamuhay sa kabanalan at sumusunod sa mga kalooban ng Panginoon Diyos. Dito po ay malakas na katuwang ng aming tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, na siyang tuwirang nangangasiwa ng mga kapisanang pangsambahayan ng Iglesia ni Cristo, kung tawagin din po ay CFO o Christian Family Organizations. Naglulunsad po sila ng mga aktibidad na pinagtibay ng aming namamahala upang mabantayan at magabayan ang mga kabataang Iglesia ni Cristo. Huwag nating kalilimutan din, kapatid na Jello, yung kapisanan ng mga mag-aaral na Iglesia ni Opo. Cristo. Ano ang tawag doon? CBI po. Oo, Christian Brotherhood International, na kung saan kabilang dyan ng mga, sabi nga natin, mga mag-aaral na Iglesia ni Cristo na pinangungunahan ng isang pangulo, Opo. na sila yung nagbibilin sa mga kaklase niya ng mga mensahe o mga tagubilin mula sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, tungkol sa pagtatalaga sa kanilang ginagawang pag-aaral. Opo. At doon ay sama-sama silang nananalangin, di ba? Opo. At itinitiwala sa Panginoon Diyos yung kanilang ginagawang pag-aaral. Opo. At napakalaki rin po ng maitutulong nung CBI, kapatid na din do, para ma-secure o mabantayang mabuti yung mga kabataang Iglesia ni Cristo, lalo't kapag sila po'y nasa paaralan, wala sila sa paningin ng kanilang mga magulang. Nagagabayan po sila ng Panginoon Diyos at ng pamamahala ng Iglesia. Yan, no? Kaya mga kaibigan, isa pong mabuting bagay na tinitiyak ng mga magulang ang mabuting kinabukasan ng mga anak. Subalit, wala nang hihigit pa po sa kabutihang nakatitiyak ang ating buong sambahayan na maliligtas sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, ipagpapatuloy po namin ang kapatid na Dindo ang pagtalakay sa amin pong pagbabalik. Welcome pong muli mga kaibigan sa programang ito, ang Iglesia ni Cristo. Tinatalakay po namin ang kapatid na Dindo sa pamamagitan ng Biblia ang dahilan at maraming mga kabataan ang nahuhulog sa paggawa ng kasamaan. Pinatutunayan po ng Biblia na ang pakikisama sa masamang barkada ang isa sa mga ikinasisira ng magandang ugali. Ikinasasama rin po, hindi lang sa panig ng mga kabataan, kundi maging ang kanilang buong pamilya. Kung ang magulang mismo ang nag-uudyok ng masama sa kanilang mga anak. Kapatid na Dindo, ano po ang sasapitin ng ganitong sambahayan kung mananatili sa paggawa ng kasamaan? Pakinggan po ninyo, mga mahal naming taga-subaybay, itong nakasulat po dito sa unang Samuel,
sa 3:13. Sinabi ko sa kanyang hahatulan ko habang panahon ang kanyang sambahayan dahil sa pagkakasalang hindi lingid sa kanya ang mga anak niya mismo ang humanap ng kanilang kapahamakan at hindi niya sila sinaway. Sana po ay matawagan ng pansin ang mga magulang sa kanilang napakalaking pananagutan sa anumang kasasapitan ng kanilang sambahayan. Ayon po sa ating binasa, habang panahong hahatulan ng Panginoon Diyos ang sambahayan kapag hindi sinaway ng magulang ang kanilang mga anak, gayong hindi naman lingid sa kanila na ito ay nasa pagkakasala. Kaya nga po kapatid na Dindo at mga kaibigan, hindi po excuse sa Panginoon Diyos kung idadahilan ng mga magulang na hindi nila alam ang ginagawang masama ng kanilang anak. Hindi po ba? Dahil pananagutan po ng mga magulang na subaybayan at gabayang mabuti ang mga anak para wag po silang mapahamak. Kaya kung nagkasalaman ang mga anak o nagkakamali, maiiwasan po itong lumubha at magbunga ng kanilang pagkapahamak kung gagamitin po ng magulang ang kanilang karapatang sumaway sa kanila. Kaya hindi po marapat na katamaran ng sino mang magulang ni pagsawaan ang pagsaway sa kanilang mga anak kung nagkakamali. Baka naman po ang idahilan ng ibang magulang, kapatid na Dindo, ay baka raw lumayo yung kalooban ng kanilang anak sa kanila pagka raw sinaway nila dun sa masama o maling ginagawa. At ang ikinatatakot pa raw, baka daw hindi sila pansinin o pakinggan ng kanilang anak. Mga kaibigan, ang ganong palagay, mali. Dahil ang may ganitong kaisipan, nahuhulog po sa kapabayaan yun . Hindi lamang ang mga anak na hindi sinaway ang mapapahamak, kundi, tandaan po natin, pati ang buong sambahayan, kasama na po ang pabayang magulang. Kaya mga kabataan, mga anak, wag sana kayong maging matigas ang ulo. No? Ang isipin ninyo ay, kaya kayo sinasaway o pinagsasabihan ng inyong mga magulang, dahil mahal nila kayo. Ayaw nila kayong mapahamak. Kapatid na Dindo, ayon pa rin po sa pagtuturo ng Biblia, sino po ang pinatutunayan na kabataang mapapahamak at sino naman po ang kabataang mapalad? Pakinggan po ninyo. At ganito ang mababasa po natin dito po sa awit sa 1:1 hanggang 2 at 6. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Mga kaibigan, tinitiyak po ng Biblia na ang lumalakad sa lakad ng masasama o nabubuhay sa kasamaan, mapapahamak. Mga kabataan, yan ba ang nais po ninyo na mangyari sa inyo? At mga magulang, hahangarin ba natin na mapahamak ang ating mga anak? At paano po malulunasan kaya, kapatid na Dindo, yung suliranin ng mga kabataan na nasisira yung kinabukasan dahil po sa paggawa ng masama? Kagaya nga nung sinabi sa ating kanina ng Biblia na kababasa lang natin, di ba? Ang sabi dito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Kaya, ang lunas po upang masugpo ang pagsama ng kabataan, ang paglakad o ang pagsunod ng buong sambahayan mula na sa mga magulang hanggang sa lahat ng mga anak sa mga aral o utos ng Panginoon Diyos. Kapatid na Dindo, bakit po sinabing mapalad yung mga sambahayang sumusunod sa mga kalooban ng Panginoon Diyos? Pakinggan po ninyo. Ganito po ang nakasulat dito po sa awit 128:1 hanggang 4. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman, kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mga kaibigan, tunay po na napakapalad ng sambahayan na ang mga anak iminulat ng mga magulang sa banal na takot sa Panginoon Diyos
at sa pagsunod sa kanyang mga utos. Hindi lamang nakatitiyak ng kaligtasan kapatid na Jello, pagdating ng araw ng paghukom, kundi ng pagpapala sa buhay pa lamang na ito. Hindi anya sila magkukulang di ba? Ng anumang kailangan. Uunlad ang kanilang buhay. Pagpapalain ang kanilang buong sambahayan. Mga mahal po naming taga-subaybay, nawa po ay nakatulong sa inyo ang ginawa naming pagtalakay. Sa mga magulang po, gampanan po ang inyong pananagutang subaybayan at gabayan ng mga anak. Kung nakikipagkaibigan man sila, huwag silang sasama sa masasamang barkada. Ayan. Sa panig naman po ng mga kabataan, sundin po ninyo ang mga pagpapayo at paggabay ng inyong mga magulang. Pagbutihin po ninyo ang inyong pag-aaral at ang iba ay sa kanilang paghahanap buhay upang magkaroon po kayo ng magandang kinabukasan. Higit po sa lahat, mga kaibigan, sama-sama nating sundin at paglingkuran ng Panginoon Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo upang maging mapalad ang ating buong sambahayan. Maligtas tayo sa araw ng paghuhukom. Maraming salamat po